Panibagong video na naman tayo at panibagong reaksyon. At kasama natin ngayon si Munting Kaalaman. Magandang araw po sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa akin po mga kapatid sa buong mundo na lagi po nakasubaybay sa ating programa, isang mabiyayang araw po sa atin lahat. Medyo seryoso po ito ngayon dahil ito si Munting Kaalaman ay gigil na gigil. Di ba? Gigil na ibahagi sa atin kung paano ang dapat na pamamahala sa Pilipinas kung gusto mo umunlad ang bansang Pilipinas. Di ba? Gigil na gigil ito si Munting Kaalaman. Kung bakit itong bansang Pilipinas ay 3 isla at gaano lang karami at isang bansa hindi mapamunuan ng Pangulo. Watak-watak ang mga tao. Bakit sa Iglesia ni Cristo? Buong mundo ang pinapamahalaan. Pero pag sinabi ng mahal na kapatid na Ka Eduardo V. Manalo, lahat ng membro sumusunod at ang minority nagiging inaasam-asam. Lalong-lalo na po inaasam-asam yung kaisahan pagdating po sa pagboto. Di ba? Yung maliit na bilang ng kawan sa iglesia, yun ang kanilang nililigawan na makuha ang oo. Di ba? Parang ano lang So ngayon, ito si Munting Kaalaman ay gusto magbahagi at i-share ko rin sa inyo. Di ba? Napakaganda po ng topic na ito. Kung bakit ang kapatid na Eduardo V. Manalo ay anong meron sa kanya at kayang pamahalaan ang ilang kontinente yan? 7 kung di ako nagkakamali. Mali ba? 7? Bahala na kayo. Basta buong mundo. Opo, ang Iglesia ni Cristo po ay hindi ito Iglesia ni Epipanyo na mangilan-ngilan na kanyang supporter, kinikikilam pa ng pera. At sinasabi ng Iglesia na ito na tunay na Iglesia, di umano ay nagpapabayad. Pero ang totoo, siya pala ang nagpapabayad. Hindi ka ba naman isa't kalahating tanga? Sorry sa word. Ay nako, sige na nga, Munting Kaalaman. Banat at ako'y makapagkape habang kami ay nakasubaybay sa iyo. Magandang araw po sa inyo mga kapatid at sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, sa mga kababayan, sa mga OFW, sa iba't ibang dako ng bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. Mga nakikinig, sumusubaybay at sumusuporta sagi po sa atin. Ayan, sa mga hindi pa po nakapasyal dyan kay Munting Kaalaman, pasyalan po natin siya. Agad-agad. Agad-agad pasyalan natin siya. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, guys, mga kababayan, libre po yan. Wala pong bayad dyan ng subscribe na pag pinid mo sa YouTube. Bakit ko po ini-emphasize na walang bayad? Kasi yung iba, ay, may bayad dyan. Ay, nako. Sige, Munting Kaalaman, banat. Nakita po natin ang Pilipinas po talaga magulo. Ito nga pala sa pagsamba, napakabiyaya po. Ang kapatid na Eduardo V. Manalo ang nangasiwa po sa amin sa pagsamba. Video streaming po, video link po. Napakabiyaya. Habang pinagmamasdan ko po ang kapatid na Eduardo Manalo, nagtuturo ng aral, ibang-iba po sa lahat ng pastor. Pasensya na po sa masasaktan. Ibang-iba po, napakasolim po. Pati yung pagbasa seryoso, wala pong joke-joke dun mga nangyayari, mga paggita-gitara, parang kala mo pa, wala pong gano'n, napaka-solim po ng kanilang pagsamba ng Iglesia ni Cristo talaga. Kaya gusto ko po talaga umalim sa Iglesia ni Cristo. Yun po ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Pag yan po ay nangangasiwa, automatic po yun, naka-livestream po yan sa buong mundo. Opo, ganun po ang nangyayari yan. Ngayon, itong kapatid namin, mahal namin kapatid na tagapamahalang pangkalahatan, sa aking lokal na kinakatalaan, sa Pilipinas. Ako po ay nasa Rizal Est, lokal ng Pinugay, Rizal Est. 3 beses na po yan pumasyal doon sa aming lokal, sa paghandog ng aming napakagandang gusali. Then bumalik siya uli at sa 3 beses na po yan. Kaya 3 beses ko na rin po yan na-meet ng personal. Sa pagsamba, tinuro ng Ka Eduardo Manalo, di ba?
yung pag-asa, huwag mawawala. Yung pananampalataya mo sa Panginoon, umasa ka. Maaring sabi ng kay Eduardo Manalo, hindi pa sa panahon ngayon, pagkakalob sa'yo ng Diyos. Maaring sa ibang panahon, Diyos ang nagkakalob sa'yo niyan. Diba yung kay si Panyas, diba? Na ipapanganak niya si Juan Bautista, diba? Tama ba? At si Abraham na nagkaanak pa. Biruin mo, matanda na si Abraham noon. Si Sarah, baog pa. Hindi magkakaanak pa noon. May imposible na mangyari na magkaanak pa, pero dahil sa pangako ng Diyos, sabi ng Panginoon Diyos kay Abraham, gagawin kitang isang dami ng bituin sa kalangitan, sa karagatan ang magiging lahi mo. Nangyari po, dahil ipinanganak si Isaac at si Ismael. Yung lahi ni Ismael sumambulat sa buong mundo. Ang lahi ni Isaac hanggang sa ating panahon sumambulat po. Ano ibig sabihin? Natupad ang pangako ng Diyos. At kapag ang Diyos nangako sa iyo, hindi babali yun. Di ba? Kaya sa panahon natin ngayon, mga kapatid, di ba? Sa mga nakikinig ngayon, umasa tayo na ang panalangin natin, wag sinabi natin, ba't di naman ako dininig eh? Akala mo lang yun. Sa ibang araw, tatalab sa'yo yun. Di ba? Kaya ngayon, sabi ko nga sa inyo, Iglesia lang ni Cristo ang pumapanalangin ng kapayapaan sa Pilipinas. Maliban dyan, sige, sino pang kasamahan ngayon o religion ang nananalangin at nagtitipon para sa kapayapaan? Walang ibang Iglesia ni Cristo lang. Yung iglesyang inuusig ng napakaraming religion ngayon. Na, tingnan nyo nataka ko, kapag ang isang, halimbawa, born again ka, ikwento mo na born again ka, ano ipapayo sa'yo ng isang kaibigan mo? Wow, salamat, nag-born again ka, napakababait niyan. Ang galing niyan. Tuloy mo lang yan. Hoy, Christian ka, wow, ang galing. Pag sabi mong El Shaddai ka, ay kay Brother Mike ka, ay mga ano yun, ang dami naghihimala doon, tsaka okay yan si Brother Mike, talagang okay yan. Sabihin mo lahat ng religion mo, saksi ni Hopa ka, ganun-ganon, ay mababait mga saksi ni Hopa, ganun-ganon, okay yan. Lahat ng religion sabihin mo, mababait sasabihin sa'yo. Pero pag sinabi mo, Iglesia ka ni Cristo, ha? Mga kulto Iglesia yan. ka ni Cristo? Kay Iglesia ka ni Manalo? Naku, ganyan-ganyan. Uusigin ka dahil sa aking pangalan. Yung pangalan na si Cristo at ang paniniwalang tao si Cristo, doon ka uusigin, doon ka sisimulang tibagin. At natutupad ang sinasabi ng Biblia na uusigin kayo dahil sa aking pangalan. Eh di nangyayari, natutupad sa kanyang hula, yung iglesia ngayon nasa Pilipinas, nainkukuha nyo, kaya yun di na nangyayari ngayon sa individual, sa INC, kaya kapit lang mga kapatid, diba? Sa mga hindi iglesia ni Cristo, damahin nyo, tignan nyo kung ano ang swerteng dala ng iglesia ni Cristo. Sumamba kayo, isang linggo lang, tingnan nyo, suswertihin kayo, panalangin nyo, papakinggan, pinakikinggan po, ito po mga kababayan, pinakikinggan po ang panalangin sa iglesia ni Yes. Cristo. Kung akala mo pinakikinggan ka dyan sa sinasamahan mo, mas epektibo, mas pinakikinggan ka sa INC. Tignan nyo po. Try nyo lang po. Try nyo lang po. Opo, No? bali, O ngayon- FYI po sa aming mga hindi namin kapananampalataya, open po ang pagsamba ng Iglesia ni Cristo sa mga lokal na kung saan kayo nakatira. Yan, open po yan. Pwede po tayo magbihis kung anong kaaya-ayang bihis. Yan, maayos na bihis, formal. Open po yan. Hindi ka po dyan sisingilin. Kung kayo po ay walang paghandog o panghandog, wala pong problema. Kung gusto mo lang talaga sumamba. Oras ng pagsamba, okay, pumunta ka doon. Bukas ang pintuan, pumasok ka. Hindi ka tatanungin ng kapatid ka ba, saan ka nakatala. Hindi, wala pong ganun. Same po ng pagsamba dun sa ating kinaaniban. Pagbukas, pwede kang pumasok at mag-obserba ka kasi syempre hiwalay ang babae dun sa kalalaki. So ikaw lalaki, dun ka sa mga lalaki. Bukas po yan. Ngayon, syempre may mga programa doon. May pag-awit doon. May paghahandog. May tawag nito, yung pag-aaral. Yan, makinig ka lang. As in, makinig ka lang. Pagdating ng abulo yan, kung magbigay ka o hindi, walang maniningil sa'yo dyan. Kung gusto mo naman maghulog ng any amount, parang sa kinagisnan natin na religion, walang problema. Hindi kasi singilin. Opo, open po yan. So, pwede po tayong magsuri. Kahit wala sa'yo magaya, ikaw na mismo pumasok. Po, ito nga, ang Pilipinas po ay watak-watak na po. Lalo nilang pinag-aaway po, nilulur nila ang, kita nyo naman po, yung ating
administrasyon ngayon na hindi ko naman sila lubusan tinitira. Ang sa akin lang, bakit nyo po ginagawa yan? Na ang Pilipino pagwatak-watakin. Hindi ho ba? Yan po ba ay sa Diyos? Alam ko po dyan sa senatorial na yan na tumatakbo at ang Pangulo din po. At ang lahat po ng nagsasama administrasyon, alam ko po, iisa po ang inyong religion halos. Yeah. Yung nakakaraming religion ngayon. Yung Pero ba't majority. kayo nagkakaganyan, nagkakawatak-watak? Di ho ba? Tapos ang pag-iinitan nyo, bandang huli, Iglesia ni Cristo. Kasi Ayun. mag-i-eleksyon. Di ho ba? Sasabi nila, ang black voting daw, Iglesia ni Cristo. Bakit daw? Minamandoan daw ng leader. Ito si Epifanio eh. Di ba? Si Epifanio talaga? Minamandohan daw ng leader minamandohan daw ni Ka Eduardo Manalo ang kanyang mga member. Bakit kayo? Minamandohan kayo ng ano nyo ng presidente at ng leader nyo na kanyo iboto yung si ganito, ba't sumusunod kayo? Di ba? O, ngayon, anong pinakapunto na tong usapan na to? Magulo na po ang Pilipinas. Dahil sa sistema nila, tamo, ibang-iba si Kong Dante Marcoleta, mga kapatid. Ibang-iba po. Alam niyo bakit? Pinag-iisa niya ang Pilipino at yung layunin niya, yung mga plano niya para sa Pilipinas buong buo. Pero ito, may narinig ba kayong plano sa mga yon, yung 12 na yon? Wala. Puro paninira, Pogi. puro yung mga dati nilang nagawa. Diba? Hindi namin kailangan ang dating nagawa. Dapat yung magagawa mo ngayon, patunayan mo. Kaso ano patutunayan mo ngayon? Matagal ka na nakaupo dyan. Meron pa isang senador, no? Dating senador na, tatakbo ulit senador ngayon. Hihirit pa eh. Nakita ko yata yung munting kaalaman Yung may dumaan na tricycle, tinatapik yung lalaki tapos hindi siya inintindi. Tapos dumaan yung tao, may nakatambay, dumaan siya sa harapan, hindi rin inintindi, tapos tinapik, gusto kamayan, hindi malang kinamayan. Napanood mo rin ba yung munting kaalaman? Yung may sariling bandilan na kulay pula. Ay nako po, nanawa na sa inyo ang tao. So ibig sabihin, enough. Too much. Sobrang haba ng panahon na pagdating ng ganito, saka kayo mangangako ng kung ano-ano. Kung nakaposisyon kayo, di ginawa nyo na lang. Mamaya po may babanggitin ako na pasasalamatan. Hindi po ako mag-i-endorse ng politiko pero gusto ko po siya pasalamatan. Mamaya na sa bandang dulo. Sana makarating kayo hanggang dulo. Ibabahagi ko kung ano nagawa sa akin at sa pamilya ko at sa napakaraming Pilipino na talagang totoong nakikinabang sa kanyang proyekto. Hindi po ako mangangampanya Ibabahagi ko lang yun. Nagawa na niya. Sabi niyo, kabataan ang pag-asa ng bayan. Anong pag-asa ng kabataan ng bayan? Ang kabataan pag-asa talaga ng bayan. Pero kung kayo nakaupo ulit, kahit anong pag-asa ng kabataan ngayon, puwersang para ang bayan na to ay umasenso, hindi aasenso kapag kayo ulit nakaupo. Hindi ba? Dapat umalis na kayo. Sawa na ang taong bayan sa inyo. Nagsenador na kayo, wala nangyari sa Pilipinas. Ang tatagal nyo nakaupo. Meron naman. Ano nangyari? Sabi ko nga, ang isang leader, na great leader, dynamic leader, katulad ng pamamahala namin si Eduardo Manalo, isang leader lang, pinamamahalaan ng buong mundo sa Iglesia ni Cristo. Kayang-kaya niya. Kayo, Pilipinas lang kayo, napakaliit nyo, napakarami nyo pa dyan, nag-uunahan pa kayo maging leader. Lahat kayo pataasan ng ihi dyan. Pero Iglesia ni Cristo, isa lang nasusunod. Pero bakit natatagumpay? Anong meron? Bukod sa may Diyos sila, anong meron? Alam niyo bakit? Anong sikreto? Mga opisyal, anong sikreto? Sabihin ko sa inyo, meron silang puso at pagkakaisa. Na siyang bagay na wala kayo. Aminin nyo, wala kayo. Totoo. Sasabihin nyo, makadiyos kayo, sumisimba kayo. Hindi totoo. Mga mapagpaimbabaw tawag po dyan. Tama. Hindi lahat Di ba? Hindi lahat ng senador at hindi lahat na nakaupo. Yung gusto mangyari, yung kagustuhan nila. Hindi yung nakasulat mismo sa banal na kasulatan. Dapat yun ang matupad, hindi yung sariling gusto nila. Anong example? Sumamba ka lang, Brad. Kilalanin mo lang yung may lalang. Ligtas ka na. Hindi po yun nakasulat sa Biblia. Kulang yun. Kulang yun. Di ba? Gayahin yung Iglesia ni Cristo, napakasagana. Di ba? Saglit lang sa kanya ang problema. Di ba? O ngayon, ito nga po, balita. Ewan ko kung totoo to
May rally ng BBM pero sinisigaw Duterte. Naka, No, naloko na. hindi ko alam kung gaano katotoo to. Rally ng BBM pero Duterte ang sinisigaw. Yun na nga. Ito panoorin nyo po Hindi ko alam kung ito ba ay totoo pero tingin ko totoo eh. Ayan o. Sandro yan. Ang mga kandidato para sa Senado. Sinusukan ng tao. Pagkaman nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato. Nako. Yun na yun. Di na mapigilan ang mga tao. Sabik na uli ang mga tao sa tunay na leader. Sabik na yung mga tao sa tunay na leader na may malasakit. Pahiya o, kita nyo? Natigilan eh. Kita nyo? Natigilan eh. So mukhang Isa pa, legit ito. Mukhang legit. Legit to, ang video na to. Pagmamalaki ng mga kandidato para sa Senado. Ulit. Pagkaman Parang yan yung pag-i-endorso niya ng kanyang mga kaalyado na senador. Parang yun yung tagpo na yan. Tapos ang sigaw ng taong bayan. Sa Iloilo pala nangyari yan, no? Ang sigaw ng taong bayan, Duterte. Naka. nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato. Natigilan siya kasi hindi ko alam kung totoo to Pero Duterte, Legit yan, legit. sinisigaw natin. Duterte! Yung Pangulo, tingnan mo, natigilan. Naka, legit yan. Nakukonfuse kung napapahiya o ano, hindi ko alam. Nakita nyo, Duterte sinisigaw, Duterte! Duterte sinisigaw. Hindi ko alam kung totoo tong video na to, pero hindi naman edit eh. Kasi parang si Marcos napahinto. Parang napaganon siya. Habang nakita, Na ilang bis ko nga pinanood din. Kagabi ko nga na bigla nag-flash sa aking edited yung mga sulat-sulat, pero yung video mukhang legit nga. siya, di ba, mga kababayan, tapos Duterte, Duterte. May gumaganon sa rally. Hindi ko na kung rally pagkitipo nila. Nakakahiya, na-confuse, napahiya. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko kiniklaim na totoo to at hindi galing sa akin ito kung itong video na to Pero batay sa body language, batay dun sa sinisigaw at sa audio. Hindi ko alam kung pinagsama-sama nila to para palabasin, palitawin na ito ay nagrarally nga na may dumisigaw Duterte. Pero nangyari ito noon eh. Nangyari ito noon dati pa. May mga senador doon na sinisigaw galit na ba dati mga dilawan. Duterte sinisigaw. nangyari din, Duterte. Nangyari Panahon ng na dilaw, to. panahon Tatlong ng dilaw. beses na pang-apat na ngayon to. Hindi ko alam kung totoo itong pang-apat na to. Pero sa wari ko, may hawig, may totoo. So what is ClickUp? I'm happy you asked. Parang Let me tell you. makatotohanan nga ang ano na yun. Sistema na yun, di ba? Wala na. Ibig sabihin, yung tao, di na nila kayang awatin pa. So, uhaw na uli ang tao sa tunay na leader. Yung matanda, di ba? Ang matandang Duterte na sinasabi nilang yung kung sa araw, palubog na. Pero, tingnan mo, sabik ng tao sa panunungkulan ng Duterte. Hindi tayo nag-introduce dito, Po sa inyo, bayan. Nakikita sa taong bayan, majority na po ang nagsasabi. Biruin mo, nakakahiya yun. Kung totoo man to nakakahiya. Biruin mo, kampanting-kampanting ka sa 12 senatorial mo. Kaso bakit? Ginalit nyo taong bayan. Tama. Ano sinabi nyo? Imbis na mag-udyok kayo ng kapayapaan at kayong 12 senador, kayong 12 senador ang manguna sa taong bayan na para pagbati-batiin at pagpuklurin ang taong bayan upang ang ekonomiya ay umangat lalo at magsama-sama. Kayo pa ang nangunguna na kayo'y pagwatak-watakin ng mga Pilipino. Diba? Yun ang bunga nito, yung ginagawa nyo. Yung sabihin mo, wag iboto yung kabila dahil para ka naman nautusan, dahil sila nautusan suka, pambili. Ibig ko palang sabihin, yung sila Duterte, sila Bongo, na may nagawa lang sa Pilipinas, parang suka lang na nabili. Si Madongkong Dante Marcoleta, kahit 10 presidente pa, na katulad mo, hindi kayang tapatan si Kong Dante Marcoleta. Tama. May napansin ako mga kapatid.
May napansin ako kay kapatid natin Munting Kaalaman. Talagang, alam mo yung gigil na siya. Kasi, totoong sinasabi niya eh. Totoong sinasabi niya. Oh, piliin natin yung talagang may paninindigan at dun sa tunay. Hindi dun sa pansariling interes ang hinahangad, di ba? Na-interrupt ko tuloy si Munting Kaalaman kasi talagang gigil na siya eh, di ba? Sige, tuloy mo na. Di ba? Napakatalino ng Kong Dante Marcoleta sa bilang parang suka at iglesia ni Cristo si Kong Dante Marcoleta. Ano Uutusan mo naman? na parang pambiling suka. Isasabihin mo parang bumili ng suka at nag-file ng candidacy. Doon nagalit ang taong bayan. Galit na galit ang taong bayan. Dito lang sa lugar ko, kapitbahay ko, dating mga BBM to. Ngayon, galit na galit na sa kanya eh. Di ba? Eh, ano nangyari dun sa, sa motorcade ng Kong Marcoleta, di ba? Dagsa, dinumog. Ibig sabihin, sabik na talagang tao sa makatotohan ng serbisyo. Hindi yung mga papogi lang dyan. Sino ba yun? Eh di yung nangangamay sa mga tricycle driver na hindi niintindi. Ako, BBM ako dati. Mm. Ha? Yung pamilya ko, BBM. Pero ngayon, galit na lahat. Mm. Ha? Duterte na sinisigaw. Ha? Yun ang sinasabi ko. Di ba? Oh. Bakit nakikita nila kung ano yung may puso? Oo, masama. Si Duterte maraming tinumba na patunayan. Ha? Pero hindi lang tinitignan. Kahit sa Biblia, si Biblia, ito sabihin ko sa'yo, meron si din. David, Mm. si Haring David, mas marami pa na tinumba kaysa kay Duterte. Tama. Tinitiyak ko. Si Duterte ilan na natumba? 1,000. Si David, sa panahon ni David, napakaraming kawal na tinumba ni David. Pero ano si David? Naging banal. Search nyo. Naging banal si David. Bakit? Sumusunod siya. Nakakagawa siya na mas maigi ng kabutihan alang-alang sa Panginoon. Ano ibig kong sabihin? Di ba? Pinaging dapat siya. Hindi naman pinagiging dapat si Duterte. Pero nakikita ng taong bayan yung ginawa ng mga Duterte sa Pilipinas at yung magagawa pa nila. Nararamdaman nila, bagaman maraming tinumba yung tao, pero nararamdaman nila may puso yung tao na para maglingkod sa Pilipinas, maging ang kanyang anak at ang mga kasama na pati si Kong Dante Marcoleta. Napaka nabubuti ng puso ng mga yan. Eh yung kabila, yung mga sinusuka. Eto, Papogi Team lang. Suka eh. Team Yung Suka. mga sinusuka. May naramdaman ba? Wala. Ano ba yun? Parang kakaiba na yung mga team na yun Yung isa, Team Suka, kasi yung bumili lang daw ng suka, nag-file ng candidacy. Yung isa naman, Team Sinusuka. Eh, kumusta naman yon kung yung doon tayo sa Team Sinusuka? Adi, wala na. Lugaw-lugaw na lang. Yung mga project na dapat tuloy-tuloy, napuputol. Dahil lugaw-lugaw na lang nakaupo. Wag naman. Sino ba naman ang ayaw ng pag-unlad, di ba? Lahat naman tayo gusto ng pang-unlad eh. Oh. Kahit tapos ng pag-aaral, bata, matanda, walang nararamdaman sa kanilang malasakit. Ang gusto lang umupo para ma-impeach si Sara, para makipaghiganti sila sa mga gusto nila ipaghiganti. Hindi Pilipinas. Dapat pag uupo kayo dyan, ipaghiganti nyo naman ang mga Pilipino sa kahirapan. Tama. Huwag nyo naman sana uupo lang kayo dyan para maghiganti kayo sa mga sarili nyong interes sa Ayun. politika. Diba? Umupo kayo, ipaghiganti nyo ang Pilipinas sa kahirapan bumapalot dito. Ipaglaban nyo naman kahit minsan ang mga Tama. mahihirap sa bansang ito. Diba? Kawawa sila. Hindi tulong ang kailangan, hindi pera ang kailangan, hindi salapi. Ang kailangan, ang salapi kailangan. nauubos, napapalitan, nauutang. Diba? Natatrabaho. Pero tama. yung tiwala nila na kayo niluklok dyan, na kayo maasahan dyan, na magdagdag sahod, bababa ekonomiya, bawas kuryente, mga bat, mga tax, nagawa nyo ng paraan. Pero hindi. Ano ginagawa nyo? Sinusumbat nyo pa sa tao. Naanya ako, senador ako, matagal na. Ang dami kong batas na tapatupad. Natural, senador ka. Kailangan mo maggawa ka patupad ng ng batas. At hindi yan sinasabi sa taong bayan. Dapat nararamdaman ng taong bayan yan, ginagawa mo. Eh, paano kung di maramdaman? Problema mo na yun. Bakit yung iba nararamdaman? Diba? Lagyan natin social media. Gamitin mo social media, paramdam mo. Gumawa ng batas, tapos hindi naman sinusunod ang batas. Di ba? Parang nabanggit ito ng Kong Marcoleta, no? Hinimay-himay niya eh. Ito ang batas. Ito yung tagapagpatupad ng batas. Ito dapat ang umira ng batas. Ang nangyari, wala, bali lahat.
Oh, wala din. Di ba? Hindi. Mas nararamdaman sa inyo yung galit nyo sa mga politiko na sila Sara Duterte na nagre-reflect sa taong bayan na bakit pa kayo uupo dyan. Di ba? Senador na kayo dati, senador ulit kayo, anong gagawin nyo ulit dyan? Replay? Replay yan, Replay. replay. Totoo Oh. lang. Ha? Pag kayo binoto ng taong bayan, replay ang mangyayari, mas malala pa. Malamang. Totoo lang. Pero Baka pag sila magplano kung ng Dante mas maano Marcoleta, asenso ang Pilipinas, Tama. tinitiyak ko. Hindi na bigo ang INC sa pagkatalaga kay Kong Dante Marcoleta. Tama. Hindi na bibigo kailanman ang Iglesia ni Cristo. Di ba? Huwag nyo nalang bayan tignan ang Iglesia ni Cristo. Kung galit kayo, isang tabi nyo muna. Tama. Tignan nyo na lang yung magagawa ng mama na si Marcoleta. Mm. Kung paano niya mapapaasenso ang bansang Pilipinas. Di ba? Tinik sa kanila si Kong Dante Marcoleta. Bili mo nakakaya yung rally Rally. Mm. May sumisigaw Duterte. Hindi ko alam kung yun pero Legit nakikita yun, ko ayon legit sa body yun. language eh. Sana hindi totoo yun. At hindi galing sa akin Hindi yun. edited yun. Sana hindi totoo yun. 'Di ba? Kahit paano mabigyan ng laban kayo kasi kahit sinusuka kayo sinusuka sila ng tao, kahit paano mabigyan naman sila ng laban, mabigyan sila ng katarungan. Sana hindi totoo yun, 'di ba? Kahit paano nakakaawa rin kayo. Mm-mm. Totoo lang, 'di ba? Ako kasi nakikita ko taong bayan, no? Nakikita Uhaw nila na uli. talagang Uhaw na sa panunungkulan na tunay. ang mga nanunungkulan na katulad nila Kong Dante Marcoleta, may puso, may layunin sa Pilipinas. Tama. Sa inyo, tagal nyo na nakaupo dyan. Taon na binilang, hindi lang 10 years. Meron diyang dalawang senador. Tumanda na dyan, pati anak nila. Mm. Ng senador na. Kung may 20 years ng senador, 15 years meron na. Iba dyan. Pero ang ginawa, batas. Ako anya nagpatupad ng ganito, ako anya ganito. Iba? Pero mapaunlad ang Pilipinas, hindi mo magawa. Pero bakit ang isang tao na uupo dyan, kaya asenso kaya Eduardo Manalo na lang eh. Ang iglesia umasenso eh. Siya na mamahala eh. Oh, isa Mas lang. bumulusok ngayon. Napakalawak na iglesia kaysa naman niya sa gobyerno ng Pilipinas. Yun na yata yung kumbaga pribilehiyo ng isang leader na ang mga membro ay marunong sumunod. Ay palibhasa itong iglesia ay sa Diyos. Kaya ganon. Siyempre, mabilis ang pag-unlad. Hindi yung paggugobyerno, patupad ka ng ganito, ang daming kukontra. Hindi na lang sinuportahan. Wala pa unlad. Kaya yung mga bansa nga lang na namamahala, hari, di ba? Ang bilis ng pag-unlad. So, walang rally, walang kung ano-ano. Yun siguro ang isa sa dahilan kung bakit hanggang ngayon nasa third world country pa rin ng ating mahal na Pilipinas. Di ba? Walang pag-unlad. Dahil ang iglesia ni Cristo buong mundo. Kung pagsasama-sama mas malaki pa sa gobyerno ng Pilipinas. Pero bakit napapamahalaan ng iglesia ni Cristo ng pamamahala ni kay Eduardo Manalo? Isang tao lang. Kasi hindi lang may talino, hindi lang may puso, hindi lang may Diyos, kundi may tunay na malasakit at magaling na lider. Pero sila, yung mga uupo ngayon na senador, may utak ba sila? Meron naman. May pinag-aralan ba sila? Meron naman. May malasakit sila? Kuno. Di ba? Kung talagang may tuloy na malasakit kayo, Kunwari. dapat ngayon, doon pa lang sa pagbigyan kayo nakaupo, may nagawa na kayo sa taong bayan. Hindi pagtulong, hindi pag-aabot ng pera. Di ba? Yun ang sinasabi ko po sa inyo, nakakaya yan. Rally ng BBM, Duterte sinisigaw ng taong Yun na bayan. nga. Di ba? Kitang-kita eh. Di ba? Legit yun. Anong mailulusot nyo dyan? Di ba? Halatang halata. Saka, eto sa emoji, yung tawa, punta kayo sa page ni BBM, yung emoji, magpa 500,000 na react na tawa. emoji ng muka Nakatawa. na tumatawa sa kanya, katatawanan, ginawang tampukan ng katatawanan Nako. ang Marcos administrasyon, di ba? Yun ang sinasabi ko po sa inyo. Ipinahiya yan eh. So, ikukwento ko susunod, si Romualdez, hindi sa akin galing to, sa social media to. Galing din kay Kong Dante Marcoleta to, pinost niya. Ayaw niya tinanggal si Kong Dante Marcoleta bilang boses sa Pilipinas. Bakit? Nakita kasi nila si Kong Dante Marcoleta totoo sinasabi. Tama. Di ba? Ganyan talaga. Kapag ang isang tao totoo sinasabi, ipapako sa krus. Tandaan nyo yan. Kapag ang isang tao tumindig para sa katotohanan at para iligtas ang mga tao sa kapahamakan,
at ikaw ang titindig bilang isang abogado o bilang isang tagapagtanggol ng bayan, isa lang gagawin sa'yo ng taong masasama, Magtutulong-tulungan ka. ipapako ka sa krus. Ganyan Parang din ang ginawa Panginoong sa ating Jesucristo. Panginoong Jesucristo. Ipinako nila sa krus. Di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo, bayan. Ba? Sige. Ako, concern ako, opinion ko to, reaction ko to. Dahil ako, Pilipino ako. Tama. At ako, nagbabayad ako ng tax dito. Malaki binabayaran ko. Bili mo, Yan. PhilHealth, binabayaran ko. Kulang-kulang 500 pesos. Tama. Nagbabayad ako sa tax sa gobyerno. Kulang-kulang 3,000-4,000. Mm. Pag-ibig, nagbabayad ako. Saan napupunta lahat yon? Nararamdaman ba? Yung iglesia nga ni Cristo, naghandog ng kakarampot na pera sa isang baryo. Marami sila naghandog na maliit na pera. Natitipon yun, nasisinop ng iglesia, napapatayo, napapakain ng marami mahihirap, mga tumutulong sa iglesia ni Cristo. Pag may sunog, andyan, lindol, andyan ang iglesia ni Cristo. Sa ganung paraan, nagagawa nila ng paraan, natutulong nila sa maliit na halaga. Bakit ang gobyerno ng Pilipinas, napakayaman na itong bansang ito, halos lahat nagda-tax, nagbibigay, sa napupunta? Ako na lang, ha? PhilHealth ko, kulang-kulang 500. Palagay na natin sa lugar ko, 1,000, no? 1,000 kami, no? Nagbabayad natin pa 500, no? Pagpalit 500, ha? Sa isang lugar na lang, hindi na 1,000. Sa lugar namin, meron kami 10,000. Nagbabayad kami tagpa 500. 500 times 10,000 mo. Ilan yon? Ilan Ayoko ba? magbilang. Nasa Papabilangin pa ako ni Munting Kaalaman, ha. Alam niyo po, kagabi may napanood po ako na video na tungkol dito. Ang video ay galing po kay Buhay Ka Pa Ba QB. Yan. Ito po ay nagkaroon po ng sunog sa Los Angeles. So nagkaroon po ng sunog doon at nagkaroon po ng paglilingap ang Iglesia ni Cristo. Nagkaroon po sila ng paglilingap at syempre ang nanguna ay yung mga nandun. Yung mga nandun. Oh, nakaka-antig po ng damdamin ang ginawa ng tagapamahala. O, di ba? Ang bilis ng responde ng Iglesia ni Cristo. So, baka sabihin mo naman yan, Epipanyo Labradog, na nanghingi na naman sa politika sa Pilipinas. Andun po yung sa Los Angeles, uy. Anong kinalaman ng pamamahala ng gobyerno sa Pilipinas? O, di ba? Kay Buhay Ka Pa Ba, QB. Doon niya in-upload ang pagtulong o paglingap ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa nangyaring sunog doon sa Los Angeles. Sige po, tuloy po natin to. 1,000 times 500, ilan ba? Ano? Past 1,000, 5,000 Teka lang, pesos? mag-compute ba ako? Hindi 5,000. 500 pesos, nasa times 1,000, 50,000. Oh, 50,000 times 10,000. Ang laki! Nag-compute Abot na. ng milyon-milyon. Yeah. Doon pala sa lugar na yun, buong Pilipinas halos natrabaho, nagbabayad ng PhilHealth. Pag-ibig, tax ng gobyerno, saan napupunta? Napakamahal, mga overprices. Diba? Tataka ka. Ako, ito, opinion ko to, reaction ko to, kalsada, ipinagagawa. Oh. Mula 3 kilometers lang pinagagawa. Malaki ng 3 kilometers, mahaba na yon. Hindi, 1 kilometer na yan. Minsan, meron ako sa lugar ko, dating congressman, nagpagawa ng kalsada, ang kalsada wala pang 1 kilometro. Tinanong ng eksperto, mga gumagawa ng kalsada pero hindi sila ang kinuha. Tinanong ng isang eksperto kung magkano, nalaman ko, magkano po worth niyan pag pinagawa lahat-lahat yan, matibay na. Magkano umabot? Umaabot lang ng mga 80 million pesos yung mahabaan ng road. 80 million pesos lang yun. Pero sa gobyerno, ang presyo no 900 million. Nako. Isang malaking kalokohan. Totoo hindi. Isang malaking kalokohan po. Biruin mo, kakarampot na kalsada, tanda mo na, alam mo, yung kalsada na yon, mga isang 100 million to 200 million lang, pipresyo ng 1 billion. Pwede ba yun? Ano bakal lang ginamit doon? Makikita mo taon-taon sira ang kalsada. Yun yung ganung lang. presyo. After mga 6 years, sira ang kalsada. Yun Anong lang. ginagawa? Sinisisi. Yung truck na malalaki, ikaay niya kasi ginagawa, ni araw-araw may mga truck na malalaki dyan Ganon? Bakit di ka gumawa ng kalsada na yung truck na Akba malaki, doon kahit sa truck. bulldozer, Dumaan doon. barko at dumaan dyan, di masisira. Mabigat kasi yung truck.
Mabigat kaya nasisira ang kalsada. Bakit naman yung Philippine Airline? Ano mas mabigat? Yung truck o yung Eroplano? eroplano punong-puno ng pasahero? Ano mas mabigat? Araw-araw nilalapagan yun, nilalanda yan. Tama. Gumagano pa. Bakit di nasisira yung airport, yung kalsada? Bakit? I-design tama mo para ako, doon. Bakit ang kalsada sa Pilipinas magdi-design ka para sa mga sakyan na maliit sa mga motor Mag-tricycle na alam mo, na truck nakakrack dumadaan pa. doon na malalaki? Ano ibig sabihin nun? Isa lang ang lumilitaw. May kurakot. Corruption ba? At kung ano ang bunga, siya ang puno. Yun na. Tama? Tama, Oh. mali. Galit Diba? na galit si Yan ang Munting bagay Kaalaman, na ah. wala sa Iglesia ni Cristo. Dahil kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Yun. Dahil ang puno namin mabuti, ang puno namin tuturo ng kabutihan, ng masinop sa amin na pahalagahan, ganun din ang kada member. Ako po, kunting share lang po bilang naging membro at masiglang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. 2008, 2009 yata ako na nailubog o nabautismuhan. Never ako nakakita nung aral o never ako nakarinig ng aral na wala po sa loob ng na banal na kasulatan. Puro po talaga yan sa loob ng banal na kasulatan, lahat ng aral. Walang aral na gawa ng tao. Kasi kung may aral na gawa ng tao sa loob ng Iglesia ng Cristo, ako mismo aalis. Bakit? Ganon. At nangunyapit ako. Kasi totoo balik tayo dito. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Kaya tapos usigin nyo Iglesia ni Cristo, pagbibintangan nyo, Iglesia ni Epipanyo kay Mongoloid. Di ba? Napakabait na. Bakit kasi ikaw Iglesia na Epipanyo yung mga Mongoloid? Lahat din ng mga miyembro mo, mga Mongoloid din di ba? Nakakapanggigil talaga ang tao na yan. Bira naman ng bira Mamaya si Aling Mari birahin na rin natin. Ng pamamahala, nakita ko walang kabahid-bahid ng ano ang pagbabanta na gaya ng sinasabi mo, Mr. Epipanyo, na Iglesia ni Mongoloid. Di ba? Tapos pabibintangan na ganito daw kay Eduardo, ganun daw, ang layo sa katotohanan na sinasabi mo. Bayan, di ba? Gumising tayo. Di ba? Paulit-ulit na nangyayari. Hindi katulad ngayon, kababayan ko, katulad ngayon. May mga tawatakbo kagado ni Kong Dante Marcoleta. Sabihin ko sa iyo, napakagaling na tao yan. Napakahusay ng tao na yan. Yan kapag naupo, kitang-kita kung paano ang Pilipinas aasenso ng mabilisan. Katulad ng Iglesia ni Cristo. Yes. Di ba? Matagal na tayo naliloko ng mga bansang ito. Tama. Pagbigyan natin. Pagbigyan natin yung talagang totoong tao na totoong may malasakit. Bigyan natin ng isang pagkakataon. Kaysa naman yung iba yan, dekada na, di ba? Isang pagkakataon lang para malaman talaga natin. Isa lang. Kaya mali yung katwiran na masipag ka, madiskarte ka, maswerte ka, ba't ka mahirap? Nasa maling bansa ka. Hindi. Nasa tamang bansa tayo. Nasa maling pamumulitiko lang tayo. Nasa Tama. maling tao lang tayo ng politiko. Baka yung iba dyan hindi pa alam ang ibig sabihin ng Pilipino. Gusto nyo ibahagi ko na anong ibig sabihin ng Pilipino? Ang Pilipino pala ay yung mga taong pinili at pinino. Di ba? Baka hindi nyo alam pa yan, ha? Tama si Munting Kaalaman. Nasa tamang lugar tayo. Bakit nandyan ka sa malayo? May ibang dahilan kung bakit ako nandito. Ganun na lang. Di ba? Yun ang sinasabi ko po sa inyo, bayan. Kaya sabi mo, sisisihin mo yung kalsada na sira kasi ginugulungan ng malalaking truck. Bakit di ka gumawa ng kalsada na ang kapasidad niya at ang kakayanin yung malalaking truck? Di ba? Sinasadya talaga kahit gusto mo talaga masira yan kasi may budget na naman 1 bilyon. Tama. Kahit yung budget niyan, 100 milyon na naman. Wala akong tinutukoy na lugar, ha? Wala akong tinutukoy na tao. Tamaan na kung gustong tamaan. Basta yung katotohanan, mananatiling katotohanan. Tandaan nyo yan. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Malawak ang korupsyon sa Pilipinas.
Makikita nyo kapag may korupsyon sa isang lugar, bibigyan ko ng tip sa aking opinion ha, laging traffic sa lugar na yon. Nako. Ibig sabihin yung namumuno doon, napaka-corrupt. Diba? Depende lang kung may inaayos. Kaso corrupt pa rin kasi niya, kaya nga inaayos yung kalsada. Pero imok, grade 1 ka, inaayos na yung kalsada. Tama. Matanda't may asawa ka na, may apo ka na, inaayos pa rin yung kalsada na yun. Oh. Hindi natigil, met maya. Diba? Totoo yan, hindi. Totoo. Bakit galit na galit ka? Bakit naman kasi yung kalsada na yan? Ito, naobserbahan ko lang din naman sa lugar ko. Kung kailan naman yung may pasukan na, yung school, doon naman magbubungkal ng kalsada. Ang masaklap nito, okay pa naman, pinagbutas-butas. Pagkatapos nabutas yung kalsada, saka naman iniwanan. Ay nako. Yan ba yung tinutukoy mo, munting kaalaman? Na pag traffic ang lugar, may korupsyon? Parang totoo yata Oo, hindi. Nasa Pilipinas. Oo. Diba? Oh. Sa ibang bansa, yung bako, yung jackhammer na bako, sa ibang bansa, panggiba ng building yon. Oo, tama. Sa Pinas, Yung backhoe na tug, kuha nyo? Yung tug, yung backhoe na malaki, na panggiba ng bahay, panggiba ng bahay at building yun sa ibang bansa, kaya kinrate yun. Nagpuproduce ang maraming bansa noon sa Amerika kasi panggiba ng bahay, mga bundok na makakapal sa bundukan sa Amerika, hindi sa kalsada, sa bahay, tinitibag nila yung building, kaya ginawa yon. Sa Pilipinas, nag-order sila ng ganon para pantibag ng kalsada. Totoo o hindi? totoo. Nakakahiya. Biro yung papabalita ka sa ibang bansa, uy, Pilipinas, buibili ng jackhammer na bako para pantibag ng kalsada. Bakit titibagin yung kalsada? Sabi ng mga ibang bansa. May sira daw eh. Hindi, dumaan ako doon, wala naman sira, maayos ha. Hindi ko alam eh. Ewan ko bakit tibag kalsada. Hindi ko alam bakit tibag kalsada. Pero may balita ako, korupsyon. Korap daw si mayor, korap daw si congressman, korap daw si nakaupo. Yun ang sabi. Diba? Yun ang sinasabi ng ibang bansa. Kasi pag may Tapos project, may pinagmamalakihan 20% nyo China. ganon. Hindi ako maka-China. Ha? Pinagmamalakihan nyo China. Diba? Didigmaan. Hindi mo na ka. Digmain mo. Diba? Yun yung sinasabi ko po sa Girahin inyo, mo. bayan. Diba? Huwag tayong paimbabaw. Palalo. Palalo. Diba? Para Tignan sa mo yung ibipan nyo. kalagayan ng bansa. Diba? Diba? Pag tumampi ka, pro-China ka. pro-China. Spy yan. Kapal naman. Ba't kayo spy yan? Sino ka? Itong bansa na to, sino ka? Sinuka. Diba? Team Suka. Sinuka ng mga tao. Oh, tama. Diba? Ba't mo naman i-spyan tong bansa na to? Ano pang i-spy dito? Oh. Ano i-spyan sa'yo? Yung kurakot mo sa bangko? Di ba? Sabi pa ng isa, di ba? Sabi pa nga daw, wag daw iboto mga Duterte kasi sako-sakong pera daw ang kinurap. Saan? Tawa naman ako. May kakampi ka dyan na bangko-bangko ang kinurap. Di ba? Napatunayan na nakaupo pa rin hanggang ngayon. Di ba? Tawa naman ako. Yun, sako-sako lang. Sa kanya, bangko-bangko. Grabe. Di ba? At yun, sako-sako, hindi pa napatunayan. Yun sasabi ko sa inyo, bayan, no? O paano? Ito na nga, napahiya. Napahiya siguro talaga. Kutsaryo ko lang. Hindi sa akin galing to, ha? Ito aking opinion lahat ng sasabi ko mula kanina pa hanggang ngayon, ha? Sariling ko kalooban to, pero nakita ko kanina talaga, rally, sisigaw Duterte sa rally ng BBM, pero hindi ko alam kung totoo yun. Hindi ko ipapainal sa inyo kung totoo yun. Basta pinakita ko na sa inyo, kayo na mag-isip kung tunay yun o hindi. No? O paano? Hanggang sa susunod, Iglesia ni Cristo mabuhay, mga kababayan, Kong Marcoleta, hanggang sa susunod, paalam. Ayun, natapos ang ating video dito kay Munting Kaalaman na talaga naman gigil na gigil, galit na galit, 'di ba? Sa kagustuhang ipararating sa atin ang gusto niya ipahiwatig, talaga naman, 'di ba? Totoo naman lang ang mga pinagsasabi niya. Ako rin naman kitang-kita talaga. Ako, nanungkulan ako sa gobyerno bilang LGU, 10 taon. Pero bakit nga naman yung kalsada, ayos pa naman, bakit tinitibag na? Pag may traffic, ang isang lugar, may korupsyon. Baka naman inaayos lang talaga. Hanggang sa muli mga kababayan at aking mga mahal na kapatid sa buong mundo.
Muli po, lagi po tayo mag-iingat. At hanggang sa muli po. May shoutout pala tayo. Bunti ko nakalimutan. Ang shoutout po natin ay galing po sa ating huling video. So, salamat po sa patuloy na pagsuporta at sa ating mga bagong subscriber. Nasa 12.6 na tayo. Di ba? Nung nakaraan, parang ilan lang tayo. Dito tayo mag-shoutout. Galing po kay Felix Murphy. Shoutout po mula sa lokal ng General Nakar, distrito ng Quezon North. Yan. Dumadami na yung mga nagpapa-shoutout dito. Salamat po sa nakakarating hanggang sa dulo ng video na ito. Ano po? Ayan. Ito pa. Bakit puro Epipanyo ang binabakbakan dito? Ayoko na magpa-shoutout tungkol kay Epipanyo. Wala namang kwentang tao yun. So, yun. Hanggang sa muli po. Mga kapatid, bye-bye.